Sugatan ng isang rider nang sumalpok sa kasalubong na sasakyan sa bahagi ng Marilaki Highway na nasa Baras, Rizal. Tumilapon pa mula sa motorsiklo at humandusay sa gitna ng kalsada ang 18 taong gulang na estudyanteng rider. Nagtamo siya ng mga sugat sa braso at binti at may bali sa katawan. Wasak naman ang harapang bahagi ng nakasalpukang sasakyan na isang multipurpose vehicle o MPV. Sa investigasyon ng pulisya, patungong Baras ang MPV nang salubungin ng nag-overshoot na motorsiklo. Iiwas pa sana ang driver pero natumbok na ito ng motorsiklo. Ligtas naman ang driver ng MPV na hindi na rin nagsampa ng reklamo matapos makipag-areglo sa rider. Sa unang undas, pagkatapos ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, bakas pa rin ang pinsala ng pagyanig sa maraming puntod. Sa kabila niyan, inaasahang maraming dadalaw sa mga sementeryo para alalahanin ang mga nasawi sa naturang sakuna. Nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Mel, mahigit isang buwan matapos yumanig ang malakas na lindol dito sa Cebu kung saan ang epicenter ay sa Bugos City. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ang epekto nito sa lungsod at sa mga karatig bayan. Sinikap pero sadyang mahirap habulin ang pag-aayos sa pinsala sa sementeryo sa Bugos, Cebu na winasak ng lindol nitong September 30. Dahil isang buwan lang ang pagitan sa undas, 50 pa lang puntod ang naaayos. Kalahati pa naman sa 20,000 puntod ang nawasak sa 6.9 magnitude na pagyanig noon. Ngayon, ang LGU na yung nagpakuan sa mga, nag-ostan simbahan ni cooperate sila ba nga para takpan na ang mga puntod ng mga nasira ng mga libingan. Unang undas din ito matapos ang sakuna kaya sariwa tiyak ang pag-alala ng dadalaw sa mga nasawi sa lindol. Nakaramihan ay dito inilibing sa Corazon Cemetery. Kabilang sa kanila ang 11 magkakaanak na nadaganan ng mga bato sa barangay Binabag. Pinatamlay rin ng lindol ang dating kabuhayan ng mga nagbibenta ng bulaklak malapit sa sementeryo. Hindi tulad noon, ngayon, iilan lang silang nagbibenta dahil sa takot sa mga nararanasang aftershocks. Marami ang takot malugi. Hindi na samok, nagkaroon na may samok. Ano ka? Imurag gibawalan ba? Or sa tingin mo kasi Basig na hadlok sa siguro uban maninda kay maingon na, masig na kansi, kami bitaw. Hadlok mo may mahalinan ba kami anin na ba kay managkot. Kay kuan linog baya mahadlok ba yung tao mong gawas na. Kaya ang ilan, sumasideline sa paraang di kailangan ng puhunan. Nag-alok ng paglilinis sa mga puntod para may dagdag kita. Gaya ni Kathleen na nawala ng trabaho na kasama ngayon ang pamangkin sa paglilinis. Wa man gumi ayuda ba? Kay na ayuda pero ako man pare sa magkuan ba nagdak lisod kayo. So para may magamit tayo. Limpyo na lang may sementeryo. Halos pareho ang undas sa karatig bayan ng San Remigio. Pinatagilid ng lindol ang isang nitso sa apartment type na bone chamber. Dahil sa sira, kita na ang mga buto sa ilan. Karon pa ko nakari. Nahibaw naman ko daan kaya akong mga manghod nga rin naman. Kasi dool raman mi. Karon akong ingoman sila nga igor ako naharag. Dito sa nasabing sementeryo inilibing ang 2 personal ng Coast Guard na namatay sa loob ng sports complex sa San Remigio. Matapos madaganan ng gumuhong bahagi ng complex nang yumanig ang lindol noong Setyembre. Mel, katulad sa ibang sementeryo, maghihigpit na rin ang pulisya sa seguridad dito sa Northern Cemetery simula bukas kung saan ipinagbabawal na ang pagpasok sa sementeryo ng mga matutulis na bagay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Marami ring maagang dumalaw sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City para umiiwas sa inaasahang dagsa ng tao bukas. Inaayos na rin ang mga punto doon, kabilang ang sa mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok live si Argil Relator ng GMA Regional TV. Argil.
Emil, pag-iwas sa siksikan bukas ang dahilan kung kaya may mga bumisita na ngayong araw sa Roman Catholic Cemetery dito sa lungsod ng Davao. Bago makapasok sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City, mahigpit munang ini-inspeksyon ang dala ng mga bibisita. Sa ngayon, may mga ipinagbabawal ng nakumpiska gaya ng lighter, sigarilyo at gunting. Isa sa maagang bumisita kanina sa puntod ng kanilang yumaong padre de pamilya ang mag-inang Carsonete. Karon jud mi nag-anhi kay para kuan walay daghang tao gani. Taga tuig amo ang ginaanhi diri. Sa mga daghan mga kuan lula lolo ana mga patay. Nag-anhi jud mi dinhi. Puntod naman ng 12 kaanak na pumanaw simula pa noong 1944 ang binisita ni Nanay Mercedes. Stroke ra ba ko lisod kay magbaktas-baktas dagan ng tao. Karon na lang ko ni anhi kay dili pa busy. Maski patay na di dalaw gyapon sila. Nagyapon naguna-una sa ilaha. Nasa parehong sementeryo ang mausoleo ng pamilyang Duterte, kung saan nakahimlay ang mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina dating Governor Vicente at Soledad Duterte. Sinimula na ang paglilinis doon at nilagyan na ng ilaw. Ayon sa caretaker, nauna nang bumisita si Congressman Paulo Duterte noong nakaraang linggo. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, magbubukas ng alas 6 ng umaga at magsasara ng alas 9 ng gabi ang sementeryo simula ngayong araw hanggang sa November 3. Sa karon sir na adyo nangita nag-ani diri sa office sir pero nakita na ang ihang kuan sir kanang lubnganan sa ilahang pamilya. Emil, ipinagbabawal sa mga pampublikong sementeryo sa lungsod ang overnight na pagbisita. Samantalang pinapayagan naman ang mga pribadong sementeryo na gumawa ng kanilang sariling schedule. Emil. Maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa ibang balita naman, higit sa ranking ng mga pinakamayaman ang tulong ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon sa isang grupo, dapat taon-taong hingin yan sa mga opisyal para malaman kung nagpapayaman sila habang nasa pwesto. Dapat ding huwag takpan ang mga negosyo nila sa SALN para malaman kung posibleng nakikinabang sa kanilang posisyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Senator Pangilinan. Ngayong nailabas na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng lahat ng 24 na mga senador, nagkaalaman ng dalawa sa kanila ay bilyonaryo at maraming multi-millionaire. Pero higit pa sa ranking lang ng yaman ang gamit niyan ayon sa grupong Center for People Empowerment in Governance. Anila, taon-taon dapat tinatandaan ang tala ng mga yaman para malaman kung nadagdagan ba yan habang nasa pwesto ang isang opisyal. Dapat i-compare yan from sa mga previous years, lalo na yung year na nagsimula ka sa government service o nagsimula ka doon sa posisyon na yon. Diyan malalaman kung ang ilalago ay maipapaliwanag sa legit na paraan tulad ng sahod nila sa gobyerno. Kasi, siyempre, there must be something wrong if you're even if you are just in government for a few years, biglang dumami yung iyong mga lupain, real estate, tapos marami ka pang kondo, tapos at the same time yung bank account mo biglang lumaki. Kung nagkaroon ng unusual expansion that does not sync or correspond with what you are getting from the government as your official income. Sayang lang at ilang taong hindi isinapubliko ang mga SALN mula noong 2017 kaya walang mapagkumparahan ang mga SALN ngayon. Pero paano kung hindi tapat sa pagdedeklara ng yaman ng isang opisyal? Ayon kay Simbulan, makatutulong ang publiko sa pagsita kung may alam silang ari-ariang hindi idineklara sa SALN. Kabilang sa mga dapat ideklara ang real properties gaya ng lupain o kaya'y bahay at lupa. Kung saan ang may pinakamahal na idineklara ay sina Senador Raffy Tulfo, Mark Villar, Tito Soto, Erwin Tulfo at Juan Miguel Zubiri. Kapuna-puna naman si Senadora Pia Cayetano na walang idineklarang bahay man o lupa.
Si Escudero naman, nagdeklara ng 5 real properties na minana niya pero hindi ito isinama sa pagsusuma ng kanyang assets. Sa inilabas na SALN, merong mga parteng redacted o tinakpan para raw protektahan ang kanilang privacy, katulad na lang ng kanilang mga personal na address at address ng kanilang property. Pero meron ding nag-redact ng pangalan ng mga kumpanya kung saan sila may shares o business interest. Kasama sa mga nag-redact niyan sina Senador Robin Padilla, Loren Legarda, Erwin Tulfo, Joel Villanueva at Juan Miguel Zubiri. Mahalaga pa naman yan malaman ayon kay Simbulan sakaling may conflict of interest sa gobyerno. Halimbawa, contractor yung business na yon, tapos ikaw pala binibigyan mo ng negosyo yung yung kumpanyang yon na isang contractor company, no? So maano yan eh, kasi lalo na kung, that's why it's very important na itong SALN make it accessible to the media and to the public. Kung meron kang ibang source of income outside of what you are receiving from the government as your official salary, dapat banggitin din yun. Kailangan din ideklara ng mga opisyal ng gobyerno ang mga kamag-anak nilang nasa gobyerno rin. Sa mga senador, pinakamarami ang 14 na idineklara ni De La Rosa, kabilang ang 10 nagtatrabaho sa Senado. 10 naman ang kay Senadora Amy Marcos, kabilang ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos at 2 niyang anak. Kaya nga yung dynasties din, hindi maganda, political dynasties, kasi various government agencies are supposed to be checking on one another, no? Halimbawa, yung merong sa legislative branch, executive branch. Ngayon, kung kapamilya mo rin yung nasa agency na nagbabantay, no? How can you effectively have a system of check and balance kung kamag-anak mo? Sa 18 senador na may asawa, 5 ang nagdeklara ng net worth kasama ang kanilang mga kabiyak na nasa gobyerno rin. Sa isang panayam naman, kay dating Ombudsman Samuel Martires, kinuwestiyon niya si Senador Kiko Pangilinan sa hindi raw nito pagsama sa kita ng kanyang asawa na si Sharon Cuneta sa kanyang SALN declaration. Sagot dyan ni Pangilinan, may complete separation of property raw sila ni Cuneta, kaya alinsunod sa Civil Service Commission at Supreme Court, mali raw si Martires at dapat daw mag-research pa ng maigi. Alinsunod sa CSC at SC rules, hindi kailangan ideklara ang ari-arian at kita ng kabiyak ng isang public official kung meron silang complete separation of property o di kaya'y meron silang prenuptial agreement. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Binabantayan na rin ang mga tourist spots sa Baguio City na dinaragsa tuwing long weekend. Pero dahil undas, nag-deploy rin ang mga pulis sa mga sementeryo sa City of Pines. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, mahigit sa 400 na pulis ang nakadeploy sa mga sementeryo, ganun din sa mga tourist attraction dito sa Baguio City. Bukod sa PNP, nakadeploy na rin ng mga barangay officials na magsisilbing force multiplier. Mula sa Maynila, dumiretso ang pamilya Ramirez sa Burnham Park para simulan ng 3 araw na bakasyon sa Baguio City. Biking area ang first stop ng mag-anak para ma-enjoy ng mga bata ang bakasyon. Makapag-relax. Yes. Dahil long weekend, dagsang mga turistang umakyat sa Baguio City. Karamihan galing sa Metro Manila, habang ang ilan nagmula sa karatig probinsya na gustong ma-feel ang cold weather sa City of Pines na naglalaro sa 17 hanggang 18 degrees Celsius. Ay, kasi po, yung sa weather po, napaka-presko. Kahit maglakad, yung hindi ka pagpapawisan agad, parang relax na relax, kahit na walang gawin. Daan-daang pulis ang nakadeploy sa mga pukpasyalan sa Baguio City. Bukod sa mga nakapwesto sa Tourist Assistance Desk, ay meron pang mga nag-iikot para mamonitor ang sitwasyon ng mga turista. Sa dami ng turista, binabantayan ng DOTR ang mga taxi driver na namimili ng pasaherong isasakay. Ang dami nga talaga namimili na sila dahil traffic, dahil nga ayaw nila dun sa rota na yon, ang daming ganyan. Dagsa na rin ng mga bisita sa Baguio Public Cemetery.
In the past 3 years, maaga na kami talaga dahil lalo na noon may schedule. At saka meron din kami kasing mga bibisitahin sa La Union, sa Nagilian. Halos 100 patalim, alak at sigarilyo ang nakumpiska ng otoridad. Naka-ready tayo, meron tayong mga pang-tag, no, at saka mga deposit box para dun sa mga na-confiscate po natin na items. Ngayong weekend, inaasahang aabot sa mahigit 30,000 ang mga bibisita sa public cemetery. Kaya bukod sa mahigit 200 na pulis na nakabantay sa lugar, ay meron ding augmentation mula sa barangay at pribadong sektor. Samantala, mas lalo pang tumaas ang presyo ng bulaklak sa Baguio City ngayong araw. Nagkakaubusan na rin ang supply ng bulaklak sa mga pamilihan. Emil, sa monitoring ng BCPO as of 7 p.m. ay wala namang reported na traffic build-up paakyat sa lungsod ng Baguio. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Wala namang uwian ang ilang bisita sa Manila Memorial Park hanggang Undas weekend. Doon ay dinadalaw rin ang himlayan ng mga personalidad, kabilang ang sa mga Aquino na pinadalhan ng bulaklak ng Pangulo. Mula sa Parañaque, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Mel, gumagabi na pero parami pa rin ang parami yung mga tao dito sa Manila Memorial Park. Ito po nakikita nyo sa kanan ko, yan yung mga sasakyan na papasok sa loob ng sementeryo. Sa mga oras po nito, tukod ang traffic papasok dito sa Manila Memorial Park. Inaasahan kasi na marami yung mga mag-overnight ngayong gabi para sumalubong doon sa November 1 at sa tansya ng pamunuan ng sementeryo, aabot po rito ng 200,000 bisita bago matapos ang gabing ito. 2 nights and 3 days magka-camping dito sa Manila Memorial Park ang pamilya ni Aida Estrada. Kumpleto ang kanilang gamit mula sa malaking tolda, camping tent na tulugan, dining table at chiller. Ano laman ito? Yung mga marinated, ready yung mga to marinated, cook. Ice candy. Grabe, parang dala niyo yung buong kitchen nyo dito sa dami. May sibuyas, may bawang. Short off. Tradisyon na ito ng pamilya tuwing Undas. Tonight, we're having Mexican taco and then tortillas, burrito. Kasi they cannot go sa lugar na yan, so you bring the food to them to share. Sina Ramon naman na kagabi pa nag-overnight dito, may dalang power supply at rechargeable na bumbilya para sa pamorningang dalaw. Hindi ka naman makakatulog eh. Unang-una, lamok. Actually, improvise lang siya. Wala kasi talaga kaming gamit sa bahay. So kung ano lang yung nadampot namin and available, yun lang yung pinagkasya namin. Pakiusap ng pamunuan ng sementeryo, wag nang magdala ng mga gitara, speaker, karaoke. Wag na rin gumamit ng mga toldang may muka at pangalan ng mga politiko. Kasi syempre sir, we don't naman po encourage na parang nag-advertise sila dito sa loob ng park natin. Kaninang umaga, tukod ang traffic sa loob ng sementeryo. Sarami ng mga pumapasok na sasakyan. Bisperas pa lang ng Undas weekend pero nasa 200,000 tao na ang inaasahan. Inaasahang aabot pa yan sa 800,000 hanggang sa November 2. Dinadalaw rin dito ang himlaya ng mga personalidad tulad nina dating Senador Ninoy Aquino, asawa niyang si dating Pangulong Corazon Aquino at anak nilang si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pinadalahan sila ng bulaklak ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Manila City Hall. Binisita rin ng kanyang mga tagahanga ang puntod ng aktor na si Rico Yan. Fan niya ako. Nagbabaka sakali ako baka nandito rin si Clau. Charot. Nakakalat sa loob at labas ng sementeryo ang mga pulis at iba pang bantay, pati first aid stations. Sa entrada, may mga nakumpiskang vape, sigarilyo, pati na asero. Tatlo ho sila papasok. Nung chinik na namin yung bag, yung isa tumalikod. Sabay may binunot dun sa bag. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, sir, cellphone to. Sabi ko, anong cellphone? Kinapkapan ko ngayon pagkakita ko yung itchakorno. Nakagat naman ng aso sa sementeryo ang isang 8 taong gulang na lalaki. Yung bata naman, na-treat siya sa scene. Yung family na yung magdadala sa hospital. Sabi ng pamunuan ng Manila Memorial Park, pwedeng ipasok ang mga alagang hayop basta may tali at nababantayang maigi. Mel, simula ngayon hanggang sa November 2, 24 oras ng bukas itong Manila Memorial Park. Yan muna ang latest mula rito sa Parañaque City. Balik sa'yo, Mel.
Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Mga kapuso, 2 low pressure area na ang minomonitor ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung bagong LPA na nabuo sa loob ng PAR kanina lamang hapon, huling namataan 160 kilometers west-southwest ng Coron, Palawan. Mababa ang tsansa nito maging bagyo at posibleng papalayo rin sa bansa sa mga susunod na oras pero magpapaulan sa Palawan. Ang isa pang LPA nasa labas pa rin ng PAR at huling nakita, 1,595 kilometers. Silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa PAGASA, posible itong pumasok sa PAR sa linggo o di kaya'y sa Lunes. Maaring bagyo na yan pagpasok sa PAR at tatawaging Bagyong Tino. Sa ngayon, nakikita ng PAGASA na may tsansang tumawid yan sa Visayas o Southern Luzon sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Pero pwede pang magbago ang pagkilos nito at hindi inaalis ang posibilidad na lumihis ng direksyon o manatili ng matagal sa dagat. Posible ring may isa pang sama ng panahon na mabuo kasunod nito kaya patuloy na tumutok sa updates. Ngayong undas, posibleng magpaulan ang LPA, Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Amihan, shear line at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan bukas ng umaga pero pagdating ng hapon, marami nang uulanin gaya ng ilang probinsya sa Northern at Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. May malawakang ulan din sa Visayas at Mindanao. Halos ganyan din sa linggo pero posibleng mas malalakas na ang ulan sa Central Luzon, Ilocos Region, Mimaropa at Calabarzon. May mga kalat-kalat na ulan sa Visayas at Mindanao. Posible pa rin ang malalakas na ulan kaya doble ingat. Sa Metro Manila, mas tataas ang tsansa ng ulan bandang tanghali pati sa hapon at gabi kaya sa mga pupunta ng sementeryo, mas mainam kung maaga at magdala ng payong. Pagkatapos itong undas, Christmas rush naman ang pagkakabalahan ng marami na malamang may kakambal na traffic. Makakaiwas dyan ang alternative transport sa Pasig River, kung saan babiyahe na ang electric ferry na suportado rin ng solar energy. Una ito sa ating sustainability series. Tara, let's change the game! Sa mga sawana sa usual traffic ng Metro Manila, o gusto mo lang ma-experience ang Maynila from a different point of view? Nasubukan mo na ba ang Pasig River Ferry Service? Matagal nang tumatakbo ang water-based mode of transport na ito sa Pasig River. Pero may bagong entry sa fleet na mas sustainable at eco-friendly. Sakay na sa MB Dalaray, ang first ever locally developed electric passenger ferry. Ang Department of Science and Technology ay may programa na tinatawag na e-mobility program na mag-develop tayo ng mga electric vehicles. Ang fuel, siyempre masama sa ating climate dahil nga sa global warming. Ang e-ferry, funded by DOST at dinevelop ng Electrical and Electronics Engineering Institute ng UP Diliman, headed by Dr. Lou Andrew Tria. Compared to our conventional ferry, so this is an all-electric, battery electric passenger ferry. Most especially, an electric ferry has the benefit of being quiet. So you can actually talk to each other. May solar panels ding installed sa bubong na siya namang nagpapaandar ng accessories at fixtures. In a way, it has indirect effect of extending the range of the battery. So even the air conditioning, the fans, the lighting, the sensors, and the signaling systems of the ferry are all powered through solar. Mga kapuso, nandito na tayo sa electric passenger ferry at kita nyo naman, napaka-spacious dito sa loob pero tayong gumalaw. Nakakapag-upo siya ng up to 40 passengers at syempre, safety first sila dito dahil sa ilalim merong nakalagay na life vest. Meron tayong aircon at meron pang nakakabit na mga electric fan na powered ng mga solar panel dun sa taas nitong electric passenger ferry. Mas mura ang operational cost nito. Per kilometer, 45 pesos po ang ginagastos natin dito compared dun sa nakasanayan natin na 135 pesos per kilometer. Ang best part dahil electric, tahimik, walang amoy usok, relaxing pa ang view.
Masasakyan na ang e-ferry sa Pasig River Ferry Service this November. Eco-friendly na, may relaxing view ka pa. Isang hakbang para sa mas sustainable na pagbiyahe dito sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game!